in the density. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high. They left me there on a cross to die. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the density, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the density. They cut me down and I leapt up high. I am the life that'll never, never die. I'll live in you if you live in me. I am the Lord of the density. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the density, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the density. Dancing wherever you may be, I am the Lord of the density, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the density. I'll lead you all in the density. I'll lead you all in the density. Right here in my heart.
Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from his throne unto his own. His anthem raised. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own. His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own. His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Wala pa nito may-ari ito. Wala pa po. Kaya ka lang ulit. Adi. Good evening sa lahat. Ate Glo, start na po ba tayo? Wala kaming boses. Ba't wala kaming ano? Rinig ka naman, kuya. Ayun, ngayon pala. Amen. So, tayo po mag-start na. Meron na po tayong 11 participants. 11, 12, 13, 14, 15. So, start na po tayo, Ate Glo. Okay. Sige. Muli po, maraming salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. At tayo po ay narito naman po na tayo po ay mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. So, nawa ang bawat isa ay merong excitement sa puso upang makinig ng banal na salita ng Panginoon. Amen. So tayo po ay dumako na sa pambungad na panalangin. Hayaan nyo na tayo po ay tumayo. Ilang paggalang sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming Ama. Salamat o God sa gabing ito. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na takila, Diyos na mapagpala. Aming Ama, salamat sa gabing ito, God, na binigyan niyo naman po kami ng malayang oras upang makapag-aral ng iyong banal na salita, aming Ama. Ikaw, God, ay aming makakasama sa gabing ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus at sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, kami po, God, ay mag-aaral, hallelujah, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, aming Ama. At hayaan nyo, God, ang mga revelation na nagmumula sa iyo ay dumaloy nga po, God, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Na ipapadaan nyo po sa iyong lingkod na gagamitin sa gabing ito. Hallelujah. Hayaan nyo, God, ang iyong banal na salita, O God, ay magrema sa aming mga puso. Hallelujah. Lord, noon pa man ay pinagpala nyo na ito at muli niyong pagpapalait sa gabing ito, God. Hallelujah. Salamat aming Ama. At God, hayaan nyo, God, na sa gabing ito ay kami po ay dumudulog na nagpapalinis po, God, sa anuman na hindi kaya-aya sa iyong banal na paningin, O God. Sa aming kaisipan, sa aming puso, O Lord, tunay nga po na humingi kami ng kapatawaran, O God. Nang sa ganun namin, Ama, malayang makakapasok ang iyong banal na salita sa aming mga buhay, O God. I pray in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. At hayaan niyo, Lord, na ang iyong lingkod na gagamitin, O God, ay makapagsalita lamang siya nang nayon lamang sa iyong banal na kalooban. Ano man, O God, ang nais ninyo na iparating sa amin, let it be, God, na dumaloy sa kanyang boses, O Lord God. Hallelujah. Nang may kalinawan, may kapangyarihan na siyang magbabago po sa aming mga buhay. Na siya naming lalakaran, O God. In the name of Jesus, O Lord. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa gabing ito at di ko inaalaw anuman ang gawa ng kaaway. Yung hindi pagkaunawa, hindi magkaroon ng kaguluhan sa aming kaisipan, bagkus ang kalinawan ay aming tinatanggap. Hallelujah. Salamat po aming Ama at maging sa aming kapatid na pauwi pa lamang po ng kanilang kanya-kanyang tahanan. Hayaan nyo, God, na malaya rin po silang makarating, O Lord, in the name of Jesus. Nang sa ganun aming Ama, amin po silang makasama. Hallelujah, sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Nang sa ganun, Lord, hindi lamang po kami ang
makinabang bagkus sila man din po, Lord God. Hallelujah. Salamat aming Ama. Puri ka nga po tunay, O God. Dakilain ka. At Lord, akin din pong tinataas sa iyo na huwag niyo pong hayaan na magkaroon po ng interruption, Lord God. Ang bawat linya ng mga kapatid, O God. Hallelujah. Nang sa ganun, Lord, hindi po magkaroon ng yung putol-putol na pananalita o pagsasalita ng aming kapatid na siyang mangunguna sa pag-aaral sa gabi ito. Salamat po aming Ama at amin pong kiniklim, O God, ang katagumpayan ng gabing ito, God. Salamat, purihin ka, dakilain ka. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. So, praise God. Sa ibuti po ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga pumapasok pa. Amen. At sa ating tagapanguna, kay Teacher Roxanne. Amen. Good evening. Happy Valentine's sa iyo, anak. Pulang-pula. Uy, orange ako. Si Danny pula. Praise God. So, start na po tayo. Wala po tayong sasayangin na minuto na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. So, Teacher Roxanne, let's start. Yan, sige po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, galaw-galaw. Okay, so purihin ng Panginoon sa pagkakataon na ito sapagkat tayo pong muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay nasa panghuling topic na po sa topical series po natin ng mga gawain sa iglesia. So bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan po ang bawat isa, mga kapatid, na pagbuksan po ang ating mga camera, nang sa ganon ay nakikita po natin ang bawat isa at nagiging encouragement ang bawat isa sa atin. Ayan. So naalala niyo pa po ba mga kapatid yung naging pag-aaral natin sa loob ng kulang 2 buwan? Sino pong nakakaalala nun? Ha? Okay. So nawa mga kapatid ay hindi po natin nakalimutan. So sa ngayon po mga kapatid, para po sa ating panghuling topic, sa topical series na mga gawain sa loob ng iglesia, ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa pag-aayuno. Pag-aayuno o sa English yung tinatawag nating fasting, na kung saan every Monday po meron pong nagaganap na pag-aayuno ang ating mga manggagawa, at yung mga nagnanais din na makiisa doon sa gawaing iyon, ay ang bawat isa po ay malaya na makiisa sa gawaing iyon. So para po sa atin mga kapatid, familiar po ba tayo doon sa gawaing iyon? Yung gawain ng pag-aayuno? Amen? Sino po rito ang naranasan ng mag-ayuno? Kahit minsan sa kanyang buhay, pananampalataya ay naranasan na niyang mag-ayuno. Pwede po bang mag-thumbs up? Ayan. Gusto ko pong makita. Okay. Gusto ko pong makita yung okay. Ayan. So, ulitin po natin mga kapatid, sino po yung nakaranas ng, o kaya ay gumawa na ng pag-aayuno? Amen. Okay. So, purihin ng Panginoon. Maaari yung iba ay hindi pa po So, tayo po ay sama-samang mag-aral upang maunawaan natin itong patungkol po sa gawain ng pag-aayuno or yung fasting. Upang maging malinaw ito sa atin. Kasi mahirap po na ito ay ginagawa ng ilan sa atin. Hindi tayo nakikiisa doon sapagkat kulang ito
sa pagkaunawa natin. Hindi natin ito nauunawa ang mabuti. So, tayo pong lahat ay magpapasimula na mga kapatid. Wait lang po. Okay. So, purihin ng Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay magpapasimula na sa ating pag-aaral. Ito po ay yung patungkol sa pag-aayuno or yung tinatawag nating fasting sa English. Ano po? So, ang pag-aayuno po mga kapatid ay isang gawain, no? Isang gawain ng isang Kristiyano, ano po, sa iglesia na kung saan ito ay isang gawain na iniwan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ano po? So makikita natin mga kapatid, kung babaybayin natin yung mga ginamit ng Panginoon, na mga mananampalataya sa Lumang Tipan, maging sa Bagong Tipan, ay naroon mga kapatid yung sila ay nag-ayuno. Ano po? Sila ay nag-fasting. Ano po? Na kung saan, ating aalamin ngayon kung ano-ano yung layunin, bakit ba nagkakaroon ng pag-aayuno ang bawat Kristiyano at bakit ito iniwan na gawain ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. So dapat po bang sa panahon natin ngayon mga kapatid, dapat pa bang ginagawa ito ng Kristiyano sa ating panahon? Amen po ba? Thumbs up nga po kung amen. Amen. Yes, tama. Ano po? Na dapat pa rin itong gawin ng mga Kristiyano sa ating panahon ngayon sapagkat gaya nga po ng nabanggit, ito ay gawaing iniwan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So tayo mga Kristiyano, kung kinikilala natin na tayo ay mga alagad ng Panginoon, marapat lang na tayo rin ay sumunod or ipagpatuloy natin yung gawain na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. So magpapasimula na po tayo. Ano nga po ba ang pag-aayuno? So ang pag-aayuno mga kapatid, based dyan sa ating nakasulat sa ating screen, ang pag-aayuno sa Biblia ay ang voluntaryong pagliban sa pagkain sa loob ng itinakdang panahon para sa tiyak na layuning espiritual. So mababasa po natin yan sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. So kung titignan po natin sige nga po, pwede po bang meron tayong tagabasa? Sino po bang ating pwedeng naging tagabasa? Ninang Glo, pwede pong partner tayo ngayong gabi. Ikaw po ang ating maging tagabasa. Okay. Sige po Ninang, sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Verse 16, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So
Purihin ng Panginoon. So yun mga kapatid, ano, yung yung voluntaryong pagliban sa pagkain. Yung pag-aayuno, ano, in English, sabi po niya sa English translation, when you give up eating. Ano? When you give up eating, yung voluntaryong pagliban sa pagkain. Ano po? So yun yung pag-aayuno. Ano po? Na kung saan, sabi po dyan sa simple definition po natin, na maaaring kasama o hindi kasama sa ayuno ang pagliban sa tubig. Kung babaybayin po natin ano, yung tagpo sa Mateo chapter 4 verses 1 to 4, ito yung tagpo na kung saan ay ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno at tinukso siya sa ilang. Ano? Na kung saan doon sa ilang, ano ba ang meron sa ilang? Ano? Wilderness, disyerto, walang tubig. Ano po? So ano nga po ang pag-aayuno? Para sa Biblia, ano ang pag-aayuno sa Biblia ay ang voluntaryong pagliban sa pagkain sa loob ng itinakdang panahon para sa tiyak na layuning espiritual. Ibig sabihin mga kapatid, ano, hindi ito pagpapagutom lamang. Ano? Hindi ito pagpapagutom lamang, yung na-feel mo lang na ayaw mong kumain, sasabihin mo, ay, magpa-fasting ako. Hindi po mga kapatid. Ano? Hindi ito pagpapagutom lamang o isang ritual na pangrelihiyon. Hindi lang ito dahil sinabi, ano, 'di ba, every Monday na-i-announce sa atin na meron tayong prayer and fasting, ano, hindi lang ito dahil sa ritual, ano, na pangrelihiyon, manapa ito ay yung pagtanggi sa natural na healing ng katawan ng tao. Ano yung natural na healing ng katawan ng tao, 'di ba? Yung gutom, 'di ba? Pag tayo ay nakakaranas ng gutom physically, anong ginagawa natin? Kumakain tayo. So dito mga kapatid, yung pag-aayuno, ito yung pagtanggi sa natural na hiling ng katawan ng tao, yun yung gutom, upang manaig ang espiritu sa kanyang laman. Ano po? Upang manaig ang espiritu sa kanyang laman. So in spite of hunger physically, naroon yung satisfaction spiritually. Ano, yung kalakasan ng ating espiritu na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ano po? So ang tanong ngayon mga kapatid, dapat bang mag-ayuno ang Kristiyano? Dapat bang mag-ayuno ang Kristiyano mga kapatid? Ha? Yes. Amen. Ano? Dapat na mag-ayuno ang Kristiyano sapagkat itinagubilin ng Panginoong Hesus ang gawain ito para sa mga Kristiyano na kanilang gagawin at ipagpapatuloy. So basahin nga po natin sa Mateo chapter 9 verses 14 to 15 and then nabasa na po natin yung 6 and verses 16 to 18. Sige po, Ninang Glo, sa chapter 9, verse 14, 15. 14 to 15? Opo. 14, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. At siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit, bakit hindi pa nag-aayuno ang inyong mga alagad? 15, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, tsaka pa lamang sila mag-aayuno. So dito mga kapatid, merong pagtatanong sa Panginoong Hesukristo at narinig natin na yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay hindi nag-ayuno noong kapiling nila ang Panginoong Hesukristo physically. So dito mga kapatid, nabanggit ito, maging doon sa chapter 6 verses 16 to 18, ito ay paniniyak. Ito yung tagubilin ng Panginoong Hesus
ang itinagubili ng Panginoong Hesus ang gawain ito para sa mga Kristiyano, at ito ay paniniyak na bagamat hindi nag-ayuno noon ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, noong kapiling pa nila ang Panginoon, ito yung paniniyak na kanilang gagawin at ipagpapatuloy matapos na siya ay umalis. Matapos na umalis, nag-ascend na ang Panginoong Hesus sa heaven, naroon yung paniniyak na ang gawain ito ng pag-aayuno ay ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad. So, dapat mga kapatid, na ang mga Kristiyano ay mag-ayuno. So, alamin naman natin ngayon, merong iba't ibang uri ng pag-aayuno upang maging malinaw sa atin. So, ano-ano yung mga iba't ibang uri ng pag-aayuno? Meron po tayong 3 uri ng pag-aayuno. So, una, mga kapatid, ito yung ayon sa bilang ng mga kasali. So, ito ay ayon sa bilang ng mga kasali. So, dito mga kapatid, merong pag-aayuno na pang-isahan lang, katulad ng Panginoong Hesus, katulad nila Moses at ni Pablo, nila Elijah, diba? Nila Elias, So, merong pag-aayuno na pang-isahan. So, mababasa po natin yan din sa mga Bible verses na nakasulat po dyan. At meron din mga kapatid na pag-aayuno ayon sa bilang ng mga kasali, may pang-isahan, merong pangmaramihan, kagaya dun sa iglesia doon sa Antioquia, Church of Antioch. Sila, ang buong iglesia ay nag-ayuno upang malaman nila kung sino ang isusugo. At meron din yung pag-aayuno nila Pablo at Barnabas. Makikita natin yan sa Acts, sa aklat ng mga gawa. At meron din yung pag-aayuno na pangmadla. Ibig sabihin ng madla, pang-public, katulad ng Israel, doon sa aklat ng Joel chapter 1 verse 14, nag-ayuno ang buong Israel nung panahon na yon. Nag-ayuno sila sapagkat yung kanilang mga pananim ay nasa lanta. So nanawagan na magkaroon ng pag-aayuno ang buong Israel. At maging doon sa tagpo doon sa Jonas chapter 3 verse 5, yung pag-aayuno ng mga taga Ninive. Yung naging pag-aayuno naman ng mga taga Ninive, yun yung tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang naging kasalanan. So, yun po yung isang uri ng ating pag-aayuno, nag-aayuno ayon sa bilang ng mga kasali. So, kung mapapansin ninyo, noong nakaraang buwan ng Enero, month of January, noong nagkaroon ng prayer and fasting din ang ating mga manggagawa sa Jabhag Church, di ba? Yung Jericho Ride, nag-prayer and fasting. Yung mga nakalahok po doon ay ang mga manggagawa. So, yun po. Pangalawa po mga kapatid, na uri ng pag-aayuno ay ayon sa haba naman ng pag-aayuno. Kung gaano ito katagal iginaganap. So makikita rin po natin dyan sa mga Bible verses na yan, makikita natin dyan meron yung ginanap ang pag-aayuno, ginanap nila ang pag-aayuno sa loob lamang ng 3 araw. Kagaya ni Pablo, diba? Nag-ayuno siya ng 3 araw. Kagaya ni Daniel, nag-ayuno siya ng 3 linggo or 21 days. Diba? Or kagaya ng Panginoong Hesus at ni Moses na sila ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw. So, isang uri po yon ng ayuno. Yun po ay ayon
sa haba ng pag-aayuno. Gaano ito mo katagal gaganapin. At yung pong pagganap, dun sa gaano ito kahaba at kung sino ang mga kasali, ito po ay ang nagdidikta po nito ay ang banal na spirito sa atin. Nangungusap ang banal na spirito sa atin kung gaano natin ito katagal igaganap. At ito rin ay iniwan na pagpapasya para sa mga tagapangasiwa ng iglesia. Ayan. At ang pangatlo mga kapatid ay nauri ng ng ayuno ay ayon sa motibo. Ayon sa motibo. Actually po, dalawa lang po ang isinaad na motibo kung bakit nag-aayuno. Gaya nga ng nabasa sa atin kanina sa Mateo chapter 6. Diba? Anong uri ng motibo yon? Dalawa lang. Yung una, yung paimbabaw na motibo. Ibig sabihin, inihalin tulad nga ito sa motibo ng mga Pariseyo. Diba? Yung mapaimbabaw na motibo. Ibig sabihin, ginaganap lang ito to show off. Diba? Para masabing siya ay nag-aayuno lang. No? Ginaganap niya lang yung pag-aayuno upang maging kabahagi lang. No? Wala yung deeper sense ng pag-aayuno. At ang pangalawang motibo, yun yung totoong motibo na kung saan yun yung dapat na maging motibo ng Kristiyano. Bakit? Sapagkat ito ay iniuukol sa Diyos. Ano po? Yung totoong motibo ng ating pag-aayuno. Ano po? So, muli mga kapatid, ito yung mga maitatala natin na mga uri ng ayuno ayon sa bilang ng mga kasali, ayon sa haba ng ayuno, at ayon sa motibo. Ano po? So dito, especially po dito sa ayon sa motibo, upang maging malinaw ito sa atin. Bakit ba tayo nag-aayuno? Ano po? So based po sa definition kanina, na ang pag-aayuno ay hindi lamang ito pagpapagutom. Hindi lamang ito ritual, kundi meron itong layuning espiritual. Tiyak na layuning espiritual. Kaya ngayon, alamin naman natin, ano ang layunin ng pag-aayuno? Bakit ba natin ito ginagawa? Bakit pa tayo nag-aayuno? For what ang pag-aayuno? So dito mga kapatid, meron tayong 4 na maitatala na layunin ng pag-aayuno. Okay? So una po, unang layunin ng pag-aayuno, based po dun sa nabanggit sa Isaiah chapter 58, verses 3 to 7, mababasa po natin dyan at malalaman natin na ang isang layunin po ng pag-aayuno ay upang tayo ay turuang magpakumbaba at gumawa ng mabuti. Sige po, buksan nga po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 58, verses 3 to 7. Okay. Ninang. Isaiah 58. 3. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpapakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin.
5, ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluburan? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong lahat ng damong hinihipa ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At baliin ang mga pamatok ng mga alipin. 7. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Amen. So dito mga kapatid, sa tagpong ito, ang pag-aayuno ay sukat na magdulot ng kababaan ng loob sa mananampalataya at mag-uudyok sa kanya sa paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. At kung mapapansin ninyo mga kapatid, meron ding tagpong yan, di ba? Dun sa aklat ng Mateo, na nirebuke sila ng Panginoong Hesus, yung mga Pariseyo, di ba? Sapagkat sila ay nag-aayuno pero hindi naman sila gumagawa ng makatarungan, ng makatuwiran. So dito mga kapatid, kung tayo po ay nag-aayuno, tayo ay natuturuan na magpakumbaba at nagbubunsod sa atin sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin mga kapatid, walang halaga ang pag-aayuno kung wala namang pagbabagong ibinubunga ito sa pag-uugali at pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa. Diba? Dahil ang layunin ng pag-aayuno ay tinuturuan tayong magpakumbaba at gumawa ng mabuti. So ikalawa mga kapatid, ano ang layunin ng pag-aayuno? Ang ikalawa po ay it leads us to repentance. Ito yung tayo ay itinuturo na magsisi, merong pagsisisi. So basahin po natin sa Jonas chapter 3 verses 3 to 5. Jonas chapter 3 verse 3 to 5. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive. Pagkaraan ng 40 araw. Naniwala mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen. So dito mga kapatid, makikita natin na ang pag-aayuno ng mga taga Ninive, ito yung nagsilbi bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Tanda ng kanilang pagsisisi na kung saan ito yung pumigil sa kahatulang iginawad ng Diyos para sa kanila. Yung pagsisisi, ibig sabihin mga kapatid, nandoon yung pagkilala nila sa naging kasalanan nila at 100% na sila ay tumalikod doon. Kaya nga ang naging bunga noon ay sila ay nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Kaya maging sa atin din mga kapatid, di ba? Sa ating pag-aayuno, naroon din yung tayo ay nagsisisi. Tayo ay nagbabalik loob sa Panginoon. Nagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. So, ano pa po ang layunin ng pag-aayuno? Pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti, pagsisisi, at ito ay nagiging paghahanda
para sa gawain ng Diyos. Ayan. Naniniwala ako na sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon, naroon yung bago sila gamitin, ay nagkakaroon sila ng pag-aayuno. Hindi po ba? Bakit? Sapagkat binibigyan sila ng desire ng Panginoon na magkaroon ng taimtim na pakikipagnig sa Kanya. Diba? Naroon yung pagiging dependent natin sa Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat gawain. Sapagkat tayo ay vessel lamang ng mga kapahayagan ng Panginoong Hesus. Kaya nga, ang pag-aayuno ng mga kapatid, napakahalaga nito para sa mga ginagamit ng Panginoon, para sa paghahanda sa gawain ng Panginoon. So basahin po natin sa Mateo chapter 4, verses 1 to 10. Mateo chapter 4, verse 1 to 10. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at ipinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay alalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. 10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. So, ang isang tao, mga kapatid, ang isang taong gagawa ng gawain ng Diyos ay dapat na managumpay laban sa Diablo. Ito nga yung inihalimbawa mismo ng Panginoong Jesus, di ba? Bago siya sinubok ni Satanas, ano muna yung ginawa ng Panginoong Jesus? Di ba? Siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Diba? Siya ay nag-ayuno. So, kung ito ay ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? At kung titignan natin, naroon yung katagumpayan ng Panginoong Jesus laban sa Diablo. Amen po ba? Di ba? Hindi siya natukso ng Diablo. Di ba? Kung ito ay ginawa ng Panginoong Jesus, sino pa ang manggagawa ngayon? Ang susuong ng walang ganitong paghahanda. Di ba? Sino pa ngayon ang manggagawa? Ang susuong sa gawain ng Diyos na walang paghahanda. Diba? Dapat naroon yung spiritually handa tayo. Meron tayong paghahanda. Kaya nga yung pag-aayuno, tinutulungan tayo na ihanda para sa gawain ng Diyos. At ganun din sa aklat ng gawa, di ba? Naroon yung kasama na rin dito yung pagpili ng mga isusugo sa gawain. Sa pagsisend din, sa pagpili sa mga magiging elders ng church, naroon din yung pag-aayuno ng buong iglesia doon sa aklat ng gawa. So, ito mga kapatid,
ang layunin ng pag-aayuno, ano, ang paghahanda para sa atin sa gawain ng Diyos. At ang panghuli, ano po, ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen po ba? Sa mga nag-aayuno, ano, sa ilang beses mo ng pag-aayuno, mga kapatid, nagbago ba ang iyong pananampalataya? Yes, di ba? Ano yung pinagbago nito? Mas lalo pang lumalakas ang ating pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, basahin nga po natin sa Mateo chapter 17, verse 21. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So dito, mga kapatid, itong tagpong ito, ano, ito yung pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. No? Ito yung pinagaling ni Jesus, yung batang sinasaniban ng demonyo, na kung saan itong batang ito, hindi ito napagaling ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Ano? Kaya yung tatay ng batang ito ay lumapit na sa Panginoong Jesus. Ano? Sinabi na niya na hindi napagaling ng mga alagad ang kanyang anak. Ano po? At nagwika din ng mga alagad, bakit hindi nila mapagaling ang batang ito? Ngunit anong sabi ng Panginoong Jesus, di ba dyan? Makikita natin na merong, ano pong sabi sa, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Merong pagka-cast out ng demonyo, na hindi lang siya na naka-cast out, no? Kundi ito ay naka-cast out lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. So dito, mga kapatid, yung ating pag-aayuno, ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sapagkat nagkakaroon tayo ng taimtim na pakikipagniig sa Panginoong Jesus. Nagkakaroon tayo ng taimtim na pagpapasakop sa banal na Espiritu. Kaya, mga kapatid, hangarin natin bilang isang Kristiyano na tayo ay mag-ayuno. Idulog natin sa Panginoon. Yung kung tayo ay inuudyukan ng banal na Espiritu na mag-ayuno, ipanalangin natin ito. So ito yung layunin ng pag-aayuno. Ang tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan na naghahatid sa atin sa paggawa ng mabuti. Inihahatid tayo sa pagsisisi at inihahanda tayo para sa gawain ng Diyos. Nang sa ganon, ang ating mga pananampalataya ay lumakas. Kaya dapat ang isa puso ng Kristiyano tungkol sa pag-aayuno? Ano ang dapat niyang isa puso? Una, ang pag-aayuno ay kalooban ng Panginoon para sa bawat mananampalataya. Ito ay hindi pagpapagutom lamang, kundi may tiyak na layuning espiritual. At ang uri ng pag-aayuno ay itinatakda ng pangangailangan. Magkakaroon tayo ng pag-aayuno ayon sa pangangailangan. Ito ay iniwan ng Diyos sa individual at mga pinuno upang pagpasyahan. Kung ano yung mga pangangailangan iyon, iniwan ito ng Panginoong Hesus sa bawat isa. At maging sa mga pinuno ng iglesia, sa mga tagapangasiwa ng iglesia, ayon sa upang ito ay
pagpasyahan. Nang sa ganon, merong encouragement na dapat ang bawat isa ay makibahagi sa gawain ito ng pag-aayuno. So, yun lamang po mga kapatid, yung ating maigsing pag-aaral patungkol sa pag-aayuno. Amen. So, praise God po. Maraming salamat sa ating teacher na nagbahagi, no, sa tulong at gabay ng ating banal na espiritu. So, malinaw po ba mga kapatid? So, pag-aayuno, isang bagay na gawain na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at inilipat sa mga Kristiyano. Amen. Meron po bang nais na magtanong bilang paglilinaw o nais na magbigay ng isa pang masabi natin na enhancement, no? O yung kanyang karanasan bilang isang Kristiyano. No? Bakit tayo nag-aayuno? At bakit dapat mag-ayuno? Dahil ba sa itinuro ng ating Panginoong Hesus? O may tanong? Professor. Bro Joven, meron kang tanong? Professor. Meron tayong tanong si Bro Joven. Ano pa si Job? Talagang napupuntong hining. So, good evening po sa ating Diyos na buhay at sa ating lahat sa kanilang tahanan. So, magtatanong po ako. Clear po ba? Opo, malinaw po. Okay. Maliwanag. Magtatanong. So, ang topic po natin, di ba, sa pag-aayuno, fasting. Bilang Kristiyano o mananampalataya, bagamat nasusulat yung topic sa pinag-aaralan natin. Tulad ng komunyon, ito ay lagi nating ginagawa. Sa fasting po ba, okay lang po ba na hindi ginagawa o may araw din po ba na dapat sunod at gagawin? Kasi si Jesus Christ, ginagawa niya, di ba? Okay lang po ba na kasi di natin ginagawa minsan isang lang araw nung nakaraan na nag-joyride tayo. Jericho ride. Opo. Pagamat ito'y nasusulat nga po sa Biblia na ginagawa ng Panginoon. At yung komunyon every first Friday ng month. Sa komunyon po ba ay okay lang po ba na hindi natin ginagawa o fasting o dapat natin ginagawa kasi ayon sa ginagawa ng Panginoon? Yun po. So, salamat po Kuya Joven sa inyo pong katanungan. So, okay lang ba na hindi ginagawa? Actually po, meron pong hindi siya okay na hindi ginagawa. Diba? Kasi gawain ito na itinagubilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ngayon, yung katanungan mo po, Kuya Joven, kung ano po ninyo na minsan lang natin ginagawa, ibig sabihin Kuya Joven, ginagawa ng iglesia. Hindi ginagawa ito ng iglesia. Hindi ito ginagawa natin. Ginagawa ito ng iglesia. Actually, napag-aralan nga natin, di ba, uri ng ayuno. Merong ayon sa kasali. Di ba? Doon sa kasali, merong individual, corporate,
or public. Yung individual, kahapon po, nitong nakaraang linggo, ako po ay nag-ayuno. Yung mga manggagawa po sa music ministry, nag-aayuno sila. Mga pastor natin, nag-aayuno sila. Ginagawa ito ng isang Kristiyano. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ito ginagawa. Merong individual na gumagawa nito. Yung sinasabi po na pang-corporate, ang iglesia po natin, ginawa po ito last January. Diba? Yung mga manggagawa, church council, ginawa po natin ito. Ngayon, kung yung katanungan po ninyo na bakit ang communion madalas every first Friday of the month, samantalang ang maaring corporate na pag-aayuno ay minsan lang nagagawa. Ito po, Kuya Joven, kung mapapansin niyo po dun sa paglalagom natin, ito ay iniwan ng Diyos sa individual at mga pinuno upang pagpasyahan. Nasa pagpapasya po yan. Nasa pangunguna po yan ng banal na Espiritu. Ano po? Yung gawain po ng pag-aayon. Excuse ko lang po yung sa M. Alam ko po pinagpupunan nila yung pag-aayon, sa ano din yan sa salita ng Panginoon. Bagamat mali lang po yung katuruan nila. Sa ating mga Kristiyano, maaari din po bang makita sa mga tao na ginagawa din natin yun para kasi maganda po yung nasasa dito sa ano ang layunin ng pag-aayuno. Una, pagpakumbaba, maganda po yun sa mga mananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, paghahanda para sa gawain ng Diyos. Agree po ako lang dito. Pang-apat, yung pagpapalakas bilang pananampalataya. Para makita po sa mga Okay. Kasi tayo, di ba? Minsan nakikita natin sa ginagawa na sabi, daw sila, yung strong, maganda yung pananampalataya nila. Bakit po din natin gagawin yun para matularan tayo na ang tunay na pagpapalakas sa akin yung ay yung pag-aayon, hindi yung nagkukunwari lang. Ganun. Okay. Joven, kung mapapansin po ninyo, doon sa, okay, balikan natin. Ayon sa motibo. Okay? Nilahad po natin dyan kanina sa ayon sa motibo ay dalawa lamang. Diba? Paimbabaw na motibo at yung totoong motibo. Balikan natin, Mateo chapter 6, verses 16 to 18. Okay? Sige. Kapag kayo'y nag-aayuno, wag. The word wag. Okay? Wag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. May 3 oras na siya. Okay? Verse 17. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. 18. Upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang pag-aayuno, ang gawaing pag-aayuno, ay gawain po ito na hindi hayagang gawain. Kasi po, iba po kasi yung pakahulugan nila dito. Actually, kung i-compare po natin sa kanila, parang ritual na ito sa kanila. Yun po ang wag na wag dapat nating gawin.
bilang binago na ng Diyos na maging ritual na lang yung pag-aayuno sa atin. Ano po? Kaya nga dito merong paimbabaw na motibo at merong totoong motibo. Diba? So nawa na intindihan natin, Kuya Joven, na ginagawa natin ng pag-aayuno, diba? Upang tayo ay palakasin sa ating pananampalataya, ihanda tayo sa gawain ng iglesia, makapagsisi tayo, at tayo ay matuto na merong kapakumbabaan na nag-uudyok sa atin na gumawa ng mabuti. So, nasagot po ba, Kuya? Or meron pa po? Isa pa, no? Kasi Sige po. may time na tinanong ako kung nag-aayon na ako. Sabi ko, nag-aayon na ako. Sabi ko. Apo. Tapos, clear ba? Dinig pa ba? Dinig pa po? Apo. Rinig po. Ayun, yun nga, ginagawa natin yun kasi bilang mananampalataya, na-encounter na natin si Jesus Christ, ginawa niya. Sa bawat salita na naririnig natin ay talagang nakakamangha yung mga revelasyon ng Panginoon patungkol sa pag-aayuno talaga. Kasi nung nandun din ako sa kami, sabi, bago ka mapagamit sa Panginoon, mag-aayon ka. So, tama po yung nandun sa sinabi niyo na individual na makipag-ugnayan sa Panginoon. At yun yung tutularan din natin na yung ginawa ng Panginoon na nag-aayuno siya. So, tama po yun. Salamat po. Malinaw na po sa akin. Salamat po, Kuya Joven. Meron pa po bang nais na sumagot, mga kapatid, para mas lalong higit na maunawaan ng bawat isa? Si Kuya Ronald po. Amen, magandang gabi. May tanong din ako. Siguro maliwanag naman na yung yung kay Kuya Joven. Tanong ko kasi, medyo panglas na ni Ate Roxanne to, pahirapan natin ng konti. Bakit sa Jonas, o sa Old Testament, bakit pag nag-aayuno sila, kasama pati yung mga hayop nila? Iniuutos na isama, pati yung mga hayop nila ay pinag-aayuno din. Bakit po? Honestly, hindi ko po makuha ang nito ang bakit sinasama pa nila yung mga hayop nila sa pag-aayuno. At iniuutos talaga to ng Diyos na pati yung mga hayop nyo ay wag nyong iniutos talaga na wag pakainin pati yung mga hayop. Bakit po? Bakit po kaya? May nais po bang sumagot? Bakit nga po ba? Tanong ko nga rin po yun. Okay. Amen, napaganda ng tanong ni Bro Ronald. May nais po bang Amen, sumagot? basahin ko lang po dun sa bigla akala namin. Okay. Amen, dun po sa Jonas 3, yung binasa po ng yung binigay po na verse. Amen. Sabi po dito sa 7, okay, sa 6. Nang mabalitaan ito, kasi nagpahayag na si Jonas na mag-ayuno tayo kasi ang Diyos ay galit sa atin. Di po ba? Amen. So sabi po dito sa 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, binanggit yung hari, bumaba siya sa kanyang trono. So nabanggit din sa ating pag-aaral na nagpapakumbaba dapat ang isang mag-aayuno. Nagubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. Gusto rin ni Joey tayo maupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Ayan, utos pala ng hari. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop,
lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iniwan ang masamang pamumuhay. Amen. So, utos po ng hari na magluksa pati ang hayop. No? Dinamitan pa ng sako. So, ito po ay parang ordinansa ng hari na lahat. Kasi nga, dahil sa darating na, yung sabi na, kasi pupuksain nga sila ng Panginoon dahil sa samahan nila No, parang nangyari doon sa yung Sodom Gomorrah. No? Gugunawin, papatayin sila lahat. So, ang sa akin dito, ayon din po sa nakasulat, utos ng hari, hindi po utos ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos, magluksa, magsisi sa kasalanan. Pero ang nangyari, ang ginawa po ng hari, pati hayop, magluksa. Dinamitan pa nga ng sako. Amen. So yun lang po ang kasagutan ko. Kung meron pa pong nais na maglinaw. So yun lang po, Kuya Ronald. Amen. Malinaw po ba, Kuya Ronald? Okay. Salamat po. Okay, so may katanungan po dito. Bro Lance, bakit di ka magsalita? Basahin mo na lang. Para marinig ang iyong po. Basahin natin yung tanong niya. Ayun po. Inopen ko na po si Bro Lance po. Nagaling. Sige na. Apa. Sa oras ng panahon. Matanggal ng headset. Walang naririnig. Ha? Wala. Okay. So, basahin na lang po natin. Mukhang merong problema sa speaker niya. Ang katanungan po, what if na nasa oras o panahon ng nag-aayuno tayo, then since hindi marapat na ipinaalam sa iba na tayo ay kasalukuyang nag-aayuno, paano kung you are put on the spot na maaalok kang kumain o uminom nung tao na walang malay na nag-aayuno ka? Paano natin i-deal yung ganung circumstances? Malinaw po ba, mga kapatid? Okay, na nagpa-fasting tayo, tapos biglang merong mag-aalok ng pagkain or iinom na hindi nila alam na naka-fasting tayo. So ano pong gagawin sa ganong sitwasyon? Sasagutin din po natin ng gusto mo sumunod. Hindi makamove na niya. Hindi sagutin natin yung sagot nila. Ay, Ay, yung tanong nila. hindi pa ba nasagot? Ano nga naman magsasabi ng prophecy? Body. Meron pa bang gusto sumagot? Ano yung sagot niya? Tanong kung ano daw, kung nagpa-fasting ka, tapos may inalok ka ng lalot yung paborito mo. Uy, paborito ko yan. Gano'n. So, siguro pwede nating sagutin yan ng hayagan na thank you po kapatid sa pag-aalok mo. Ngayon po ay nakapasting po ako. Pwede naman po natin, totoo naman na nag-fasting ka talaga. Di ba? Hindi mo naman sinasabi na, uy, fasting ako, wag mo akong alokin. Inalok ka, Brad, kapi ka. Sige, Brad. Pwede naman nga siguro. Thank you, Brad. Oo. Kung pinagpilitan, Brad, pasensya na at fasting talaga. Ganun lang siguro kasimple. Hindi mo naman sinabi na, wag niyo akong pakainin ngayon ha, wag niyo akong alokin ng lugaw, ng kape. Okay. Sige po, hilingan po natin si Pastor Roland.
Amen. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Ah, Maganda po yung tanong at actually nasagot na ni Kuya Ramil. Ano po? Yun po yung isa sa mga magandang sagot. Sa experience ko naman po, actually madalas kong ma-experience yan kahit yan sa job hug nung nakaraan. Ang sagot ko lang is okay lang ako, Brad. Okay lang po ako. Yun lang, simple lang. Okay lang ako, Brad. Mga ganong okay. Yung iba naintindihan na nila eh. O kaya medyo may konting gesture ka lang ng konti para hindi naman ng iba. So, sabihin mo lang na I'm okay at hindi ka yung konting gesture lang sa katawan, maintindihan na yun ng kapatid na nag-aalok eh. Minsan kahit kape lang, hindi parang mahirap tanggihan eh, parang hindi naman talagang pagkain, pero sa experience ko lang, pag sinabi kong okay, hindi naman ako pinipilit. Pag sinabi ko, I'm okay, Brad, don't bother, salamat sa alok. Yun lang, salamat sa offer mo. Madalas mangyari yun sa akin, pero sa mga ganong pagkakataon po, hindi ko pa naman na-experience na pinilit. Naintindihan nila kaagad. Salamat sa Panginoon. Yun lang po. Okay. Salamat po, Pastor. Meron pa po ba mga kapatid? So balikan po natin mga kapatid yung tanong ni Bro Ronald. Napakaganda ng tanong nun eh. May malaking significance yun na dapat sa panahon natin ngayon ay masasabi kong pwedeng mangyari yun eh. Pati yung hayop. Ganito po yun mga kapatid. Yung nangyari po doon sa Old Testament, kung titingnan po natin, yung senaryo, may nangaral na isang tao na si Jonas at nakinig ang buong sambayanan. At ang nasabi doon ni Jonas patungkol sa kahatulan na kung hindi kayo magsisisi, tugunawin ang lugar na ito ng Panginoon. So sa taranta ng hari, taranta yun eh. Sa takot. Nabanggit pati niya yung mga hayop. Pero the point is ganito. Ang kaibahan sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na in regard sa pangangaral patungkol sa kasalanan, hindi na ngayon masyadong pinapansin mga tao. Ang patungkol sa kasalanan. Hindi na sila nagkakaroon ng pagkataranta kapag ang Diyos ang nagsalita. Minsan, nag-aalibay pa ba eh. Malinis ako dyan, wala ko dyan ginagawa niyan. Wala na talagang pakundangan. So yun ang kaibahan mga kapatid na doon sa tagpo na yun, alam nila na hindi nila na sa pamamagitan ng pagpapasting mapapatawad sila. Basta na lang nila na baka loobin ng Panginoon kung tayo'y mag-aayuno, tayo'y mapatawad ng Diyos. So nakikita ko doon mga kapatid sa Old Testament, hindi naman sinabi talaga ng Diyos na pati mga hayop. Pero ang totoo, yung pinakang ng mga tao, reaksyon talaga grabe. Kaya gano'n ang Bro Ronald, yung reaksyon nila sa takot na baka sakali na maglubag ang loob ng Diyos, tayo'y mag-ayuno. Parang gano'n eh. Kasi kadalasan pag pinag-usapan ninyo ang fasting dyan sa Old Testament, may kaugnayan lagi sa yung pagpapakumbaba sa Diyos na mahabag ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, wala na eh. Kaya nasabi doon sa aklat ng Isaiah chapter 58, yung binasa ni Sister Roxanne kanina, di ba Diyos na mismo nagsasalita ron? Pag-aayuno na ba yan o ginagawa ninyong yan? Kita niyo yan. Tanong ng Diyos eh. Yan na ba yung pag-aayuno? Kaya hindi kayo kumakain, yan na ba yan? Sabi ng Diyos. Pag-aayuno na ba yan?
di ba? 58 ba, ano, ng Isaiah. Di ba? Kasi nakatutok tayo doon sa anong yun eh. Mayroon tong mas malalim na ano mga kapatid. Ano? Na ano? Oo, walang kaugnayan sa sabi baka mapatawad tayo. Pinatawad na tayo ng Panginoon pero something na mayroon tong ano deeper na ano eh. Ano sa ating spiritual na buhay. Ano? Yun po yung pinakang ano rito mga kapatid. Kasi oo, nagpapasting tayo katulad dun sa 58 chapter Isaiah 58 ano. Hindi kumakain ng pagkain. Mas tanong doon ni Yahweh, pag-aayuno na ba yan? Walang nababago sa kaibuturan ng ano, sa ano ng buhay ng tao eh. Di ba? So yun po yung ano Bro Ronald, bakit gano'n? Naisama na pati yung hayop. Natural Bro Willie kasi. Na yung hayop hindi talaga pagkakainin. Kasi bakit? Yung mga tao hindi nagkakain. Makakapunta ka ba yan sa bukid, gutom ka? Pagpapakain ka pa yung inaalaga, ikaw nga nag-aalaga, hindi ka kumakain tapos papakain ka, di ba, brad? Unfair naman na yung hayop pinapakain mo ito. Di ba? So, kaya damay talaga, damay. Sama-sama. Siguro pati yung mga manok, brad. Ano? Pero ang malupit doon bro, ang malupit ng Sister Roxanne, yung pasuotin pa ng ano, sako. Ni-imagine ko yun eh. Pero kung mayroon kang alaga, mga tupa, kung 100 tupa yan, susutan mo ng sako. Di ba? Sa taranta nga yun. Yun ang ano to. Nataranta, sa takot. Ano? Nakuha Bro Ronald. Pero ang punto ko doon, yung sistema noong unang panahon, sa sistema ngayon, napakalayo na. Sa panahon natin ngayon, halos hindi man natin ipinagyayabang na tayo nagpapasting, pero halos 50% ng ginagawa natin pagpapasting, pagmamayabang. Kasi walang nababago sa ating buhay. Balik po tayo dun sa Isaiah 58, di ba? Sa binasa ni Sister Roxanne. May tanong doon ang Diyos eh, pagpapasting na ba niyang tao niya? Yan na ba ang pagpapasting? Basahin natin mga kapatid. Isaiah 58. Verse ano bro? 3. Verse 3. Pasimulan natin sa verse 3. Tanong ng matao. Alos ganito rin ang tanong natin eh, pagkatapos mag-fasting eh. Bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit napipayda ang aming pag-aayuno? Ano yan eh? Nagtanong ang mga tao rito matapos silang mag-fasting. Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Papakumbaba no? Sagot niya eh, pansariling kapakanan pa rin ang pangangayunin ninyo sa pag-aayuno. Yan. Nagpapasting kasi mayroon answer prayer na gusto masasagot ang Diyos. Pero yung pagbabago sa buhay, hindi man lang inaayos. Pansarili yun eh. Pag-fasting ko to, kung tatanggapin ako sa ibang bansa, para bang, ano ba? Di ba? Tinutukan niya yung Panginoon. Deal o no deal, Lord. Diba? Totoo kaya yung magugutom ako talaga. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang hinahanap ko. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. At itong sinabing itong habang nag-aayuno, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa, ito'y kasalanan. Tama po ba? Ano, kasalanan to, no? So, parang sinasabi rito ng Panginoon na habang kayo nag-aayuno, patuloy pa rin kayong gumagawa ng kasalanan. Verse 4. Ang pag-aayuno ninyo umahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit. At naglalaban-laban, may mga tampu-tampu pa, mga kapatiran, kaayuno pa lang yan, hindi nagbabatian. No. Sisisihan pa siya kasi. No. Diba? Post pa sa Facebook. Hindi tunay ang pag-aayuno ang ginagawa ninyo ngayon.
Kaya tiyak na hindi ko ako pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayon ng aking kaluluguran? Diba? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? Sabi na, hinihiling ko ba na kayo'y magutom, para na kayong gaganong-gano? Umahiga kayo sa sako at abo, sabi ng Diyos. Hinihingi ko ba yan sa inyo? Sabi ng Panginoon. And then, pag-aayunon na ba ang tawag ninyo dyan? O ka sa sako o sa desierto? Kasi, isang araw na nakalulubod kay Yahweh. Tapos sabi rito ng Panginoon sa verse 6, ganito ang pag-aayon ng gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kung sabi mayroon ka namang karapatan, kapangyarihan na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, gumawa ka ng mabuti. Ito yung dito eh. Di ba? Nasa katungkulan to eh. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga alipin o kapangyarihan to eh. Mayroon tayong di ba? Layain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pumatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom, sabi rito ng Panginoon, ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Patuloyin. Ngayon, mahirap na magpatuloy kasi daping ka pa pagkatapos. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Natatawa si Bro Willie. Wala daw maisuot. Siya nga walang maisuot. At sa mga ilangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Ganyan mga kapatid. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuting inyong gawa at sa inyong ulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. So nakuha po ba ninyo mga kapatid? Yung rito. Ang pinakang essence ng pagpapasting na nakita ko rito in regards to sa tanong ni Bro Ronald is walang iba, may kaugnayan sa inner self natin, sa pagkatao natin, na kakaibang kapakumbabaan na dapat tayong magbago ng lubusan. Yun po yung ibig kong sabihin. Talagang mayroon talagang kakaibang ang Panginoon dito. So yun po yung ko Sister Roxanne. Bro, Ramil, pala yung Lord, dun pa po sa katanungan, paano i-deal yung circumstances na yung katanungan po ni Bro Lance, Pastor. Alin ang tanong? Yung katanungan po na paano i-deal yung circumstances na nagpo-fasting Tama po ka. yung pastor, yung sagot ni Pastor Roland. Ganun po ang iba po kasi yung nagsasabi ka na alam mo na nagpapasting ka, na ang motibo mo ay para humanga sa iyo yung nag-aalok sa iyo. Iba po yun. Pero kung sinasabi mo lang yung totoo na walang halong kakaibang adikain kung bakit mo sinasabing nagpapasting ka, walang walang mali doon. Ang mahirap kung magsisinungaling ka naman. Busog pa ako. Hindi, gutom ka na talaga, nanginginig ka na nga, fasting ka. Yan, sisinungaling ka na sa Panginoon. Nanginginig ka na, bro, di wala, hindi ka, 3 araw nang walang, tapos sabi busog ka pa, di ba? So, yun mga kapatid, tama po yung ni Pastor Roland na dapat at maniwala po kayo mga kapatid. Doon sa circular na mga mananampalataya, kung malaman man nila na ikaw ay nagpapasting, walang deal yun sa kanila, nahahangaan kanila. Kasi nauunawaan ng mga mananampalataya kung bakit tayo nagpapasting. Pero doon sa unbeliever, lalo na kung mga tutuyain ka pa. Tutuyain ka pa. Hindi nila alam yun eh. Kaya dito po sinasabi yung dapat maging lihim yung ating ginagawa sa mga unbeliever. Pero dito sa mga
believer, kung ang motibo mo ay hindi naman sabing itaas mo ang sarili mo na nakakapag-fasting ka, siya hindi. Pinapaalam mo lang para walang issue yun. Pero kunin po natin yung halimbawa ng Panginoon, maging ang mga alagad. Alam niyo mga kapatid, maging sa Old Testament at sa kadalasan ang mga nagpapasting talaga, lumalayo sila sa mga mataong lugar. Lumalayo sila sa mga lugar na kung saan malapit sa kusina. Napapasting ka, nandun sa may kusina. Ang gulo mo naman eh. Di ba? Tapos pupunta-punta ka pa doon sa mga kainan. Fasting ka pa talaga. Di ba? So, ang Panginoon, nung mag-fasting, makita natin, saan siya nagpupunta? Yun lang po mga kapatid, kayo na po mag-search. Saan nagpupunta ang Panginoon pag nagpapasting? Ay, si Pastor Roland daw. Amen. Salamat sa Panginoon. Naalala ko lang yung tip din sa amin nung tinanong din namin yan doon sa seminar. I don't know kung parehas kami ng stand nila Pastor Jess sa kanila Pastor Joel. Ang advice sa amin para hindi dumating sa point na mapasubo ka sa pag-aalok sa iyo, gawin mo yung fasting 2 to 3 days before, hindi yung mismong araw na gagamitin ka. Kasi meron din kasing sa physical kasi may effect din yun eh. Nangyayari madalas, lalo na kung hindi pati tubig, hindi tayo umiinom, namumuti yung labi natin. Napapansin niyo ba yun sa mga nag-preach? At nagiging distraction sa audience. Pag namuti yung labi natin dahil hindi tayo kumain, hindi tayo umiinom, sa mahabang pagsasalita natin, natutunay, namumuti na yung labi natin. Tsaka yung natin, yung paligid ng mouth natin. So ang tip na binigay sa amin, 1 day before o 2 to 3 days before. Basta wag yung mismong araw ng Panginoon na gagamitin ka. Oo, pwede ka lang kumain noon o mag-minom ng tubig o light lang siyempre. So para lang hindi maging masyadong kasi nakikita rin sa physical natin minsan nagma-manifest. Tsaka para hindi nga pag inalokam man lang, so pwede mo na silang pagbigyan kasi tapos ka na doon. So yun lang po. Hindi ko sure kung yun lang po yung karagdagan sa tinuro sa amin. Salamat sa Panginoon. Amen. So, Professor, wala ka ng tanong. Si Professor Robin nag-iisip pa eh. Praise God po, no, na liwanag na po na so, basta ang pinaka-importante po dyan, yan po ay iniwan ng ating Panginoong Jesus na dapat nating gawin. No? Yung pag-aayuno. At ang higit sa lahat dyan, yung hindi yung ipinagyayabang. No? Ang Panginoong Hesus nga ay nagpupunta daw siya sa solitary place. No? So kagaya po nga sabi nga natin puting pastor kanina, huwag tayong maglalapit sa temptation. No? Kung nagpa-fasting ka nga, huwag kang lalapit-lapit sa mga kusinero. Baka maalok ka. So yun lang po yun mga kapatid. No? So ang napakahalaga po sa isang Kristiyano na tayo po ay nagpa-fasting. Kasi ang pagpa-fasting po is to weaken the flesh. No? Maaaring manghihina nga ang iyong katawan. No? Kagaya po ng ating teacher Roxanne nung siya nagmensahe nung Friday, sabi po niya, nanghihina ang aking katawan. But God will do, your spirit will be lifted up. No, palalakasin niya ang iyong espiritu. Yan po yung ng fasting. Weaken the flesh and your spirit will be lift up or become strong. No? So yun po ang pinaka-importante doon. Amen. So
Minsan lang po ako mag-English, naway na unawaan po ninyo. Amen. So, buting Pastor, closing na po tayo. English na ako eh. Sige tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Ano siya kahawa si Sige tayo pong lahat ay lumagay sa diwa ng panalangin. So mga kapatid, sa araling ito, napakahalaga po na araw-araw ay mamuhay tayo sa patnubay ng banal na espiritu. Kasi maaaring isa sa mga katanungan natin, paano natin malalaman na kailangan nating mag-fasting? No? So makikita po natin sa buhay ng Panginoong Hesus, siya ay nilid ng banal na espiritu upang mag-ayuno. No? So yun po yung pinakamahalaga. Kasi maraming mga mananampalataya na nililid silang mag-fasting dahil mayroon silang kailangan. Hindi sila lead ng banal na espiritu. No? Kundi pangangailangan ang naglilid sa kanila. So tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli kami po ay iyong binigyan ng aral patungkol sa pag-aayuno, O Diyos. Doobin niyo po, Ama, marapatin na kung ano man ang mga hindi pa po namin nauunawaan tungkol sa gawain ito, O Diyos, pag-aayuno, ay may kalayaan ka po, Panginoon, nakatagpuin ng bawat isa na nagdi-desire na mag-ayuno, O Diyos, sa tamang panahon. Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ng lubos kung paano at kung ano ang dapat na maging ugali namin sa pag-aayuno, O Diyos. Loobin niyo po, Panginoon, na ang lahat ng mga nakapakinig nito ay naunawaan nila ng lubos ang patungkol sa pag-aayuno, O Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Ama, at minsan pa patuloy namin idinadalangin na marapatin niyo po loobin na pagpalain ng aming kapatid na naging daluyan ng iyong banal na salita sa gabi ito, O Diyos. Salamat po ng marami, Ama, at minsan pa sa iyong mga kamay namin, pinagkakatiwala namin ang aming buhay, tuloy na ang mabubuting bagay ay aming inaasahan na mangyayari sa aming buhay, O Diyos. Sa aming mga nasasakupang pamilya, sa amin dito sa ibang bansa, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama, at loobin niyo po, O Diyos, na patuloy na kami po'y makalakad ayon sa iyong banal na panuntunan. Ito po, O Diyos, sa aming dalangin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Bro, salita ka.